Nahirapan ka ba mag-ipon, mga ka-friendship? Nabalitaan niyo na at napakinggan niyo na ba yung parody na song ng Palugay? Ay, grabe. Kung hindi pa, kailangan niyo mapakinggan tong kantang ito. Eto tayo, ngunit sa huli, palugi. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Grabe, anong napakinggan ko tong awitin na ito, talagang napukaw ang aking damdamin at saka kaisipan, napaisip talaga ako. Gusto ko lang magbigay pugay lang po sa gumawa po nito, no? PGAG, dito ko nakita sa kanyang Facebook account and I just want to give comment lang, no? I don't know kung sino ba talaga ang original composer. We just want to give credit where credit is due. Sobra lang ako natuwa nung napakinggan ko talaga ang kanyang kanta. Ano ba yung kanta na yan? O sige, pakinggan na po natin. Hindi man araw-araw ay pumibili. O, ito na. Sabi naman, hindi naman tayo araw-araw na bumibili, gumagastos. Pero ang tanong, bakit parang walang natitira sa ipon? Alam mo, hindi naman minsan yan sa laki ng gastos eh. Minsan, yung mga maliliit na ginagastos natin na hindi napapansin. Alam mo, nakakabutas ng bulsa, hindi tubig, hindi kuryente, hindi upa. Yung mga maliliit lang, like for example, pakape-kape o everyday. Lagyan mo na lang sa sachet na lang. Wag na natin yung coffee na may branded. 20 pesos yan, times 30 days, 600 a month, di ba? Yung pa lang yan, kape pa lang. O di, may kakilala kayo nag-Yossi. Sa Yossi lang, 2 stick a day, 20 pesos, di ba? Times 30 days, 600, 7.2. Kape pa lang at saka Yossi, 14,000 na yan, di ba? Yun nga. Grabe. Yung mga maliliit na binibili po natin, yun po ang nakakapatay. O, at may sinabi pa rin siya. Dito, yung next. Ano sinabi niya? Mamaya may parating gulit galing Shopee. Ay. Minsan di natin namamalayan, oy, may parating na naman pala akong order. Tapos nung dumating na po yung order, at tapos nagsabay-sabay siya, di ba? Di mo alam, na-shock ka na lang. Pikachu face ka na lang. Ito lang, sabihin ko po sa inyo, alam mo, nakaka-tempt talaga na bumili, lalo na sa mga online shop. Ilang beses mo nang nasabi na, hindi, promise, last na to. At syempre naman, nasa huli, ano po yung nangyayari pag sa ending? Ngunit sa huli, palugi, magigipit pa rin sa gastos ko. Ay, grabe. Oo, totoo. Paulit nga. Hanggang sa huli, palugi, bibilhin pa rin mga gusto. Palugi daw. Yun nga, kapag payday, yehey, may pera. Pagalipas ng 1 linggo, bakit wala na agad? Kasi kung mabilis maubos ang pera kaysa sweldo, ako, may problema po tayo. Kaya nga mga ka-friendship, para sa mga taong gustong umasenso, pag-unlad at pagyaman yan, expectation, pero anong reality? Nais kong yumaman, no, ubos ipon, palugi. Totoo yan. Gusto nating yumaman, pero yun nga, gastos tayo ng gastos. Parang gusto mong pumayat, pero kain tayo ng kain. Yung gusto, hindi nagtutugma sa ginagawa po natin. Kaya mga ka-friendship, no, kung gusto mo talagang umasenso, yung financial discipline ang unang hakbang sa pagyaman. Kailangan matuto tayong mag-budgeting versus budol. Next naman, ito naman, kaya nga, anong ending pag hindi tayo natuto magkaroon ng financial discipline? Bumalik man ako sa hirap, luhot lahat. Ang sakit nito. Ulitin ko, Yung small treat deserve ko to. Wala namang masama pinagtrabuhan ko to. alam mo, wala namang problema yan kung may budget ka. Kung wala kang budget, tapos gagastusin mo, ay nako, maniwala ka. Yung spending habits na yan, yung impulse buying na yan, hindi mo makokontrol yan. Wala kang ipon. Paano mo makakamit ang financial goals mo? Eto pa, hindi lang shopping ang problema. Tuloy-tuloy pa rin pag-order ko sa Grab. Sino po sa inyong guilty? Type guilty sa comment section. Ang hilig natin kumain sa labas. Nako, ito lang warning. Kung gusto mo talagang makaipon, bawasan po natin yung pag-eat out. Magluto naman, di ba? At kung gusto mo mag-travel, okay lang, ilagay mo sa budget. Bawas-bawasan po natin yung travel na pulubi later na wala naman sa priorities. Ang question that we need to ask ourselves today is, ano bang mas mahalaga sa'yo? Temporary happiness or long-term financial freedom?
take a peek. Kaya nga anong ending? Pag nag-overspend, nag-over-travel, nag-over-budget. Saan pa ba ako pwedeng mag-loan? Ayun po, ito na po ang delikado. Yun ang favorite destination po natin. O saan? Sa London. Saan? Sa UK? No. Loan dito, loan doon. Yan po nagiging solusyon eh. Pagka kulang ng pera, utang na. Ito lang po sabihin ko po sa inyo. Walang masama na mag-loan pag ito ay tutubo, kikita, nagbenta ka, nagnegosyo ka, walang problema. Pero yung loan, tapos gagastusin mo lang sa kagustuhan mo, sa luho mo, anong ending po niyan? Luluha ka. Pakinggan nyo na lang yung buong kanta, ilalagay ko na lang link sa comment section. Alam mo mga friendship, no, pag talagang hindi natin inayos tong paggastos po natin, being irresponsible, gumagastos tayo na hindi natin talaga iniisip. This is what we call as financial irresponsibility. Alam mo, kailangan po natin talagang gawin ngayon kung gusto mo talaga makaipon. Una, mag-budget, di ba? Huwag kang gagastos na higit pa sa kakayanan mo. Number 2, magtabi at mag-ipon. Dapat maging priority. Dapat ang formula income minus savings equivalent to expense. And number 3 po, kailangan po may disiplina. Iwasan natin ang walang habas ng paggastos. Kayo po, tinamaan ba kayo sa awitin na ito? Nakakatawa, pero minsan may laman at malalim ang tama. Sana naman na-enlighten po kayo sa commentary video na ito. Palugi. Grabe talaga. Maraming salamat sa umawit nito at talagang nakaka-encourage po talaga. Nakakatawa, pero may katotohanan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.